Pastor CJ, may tanong lang po ako. Ina pa rin po ba ng Panginoong Jesus, si Maria, sa pagiging Diyos ni Jesus? Sana po masagot, salamat po. Okay, sagutin po natin yan. Unang-una sa lahat, ang ating Panginoong Jesus ay tinatawag na hypostatic union. Meaning to say, He is 100% God and 100% human. So we all know na si Jesus Christ po ay tao. At syempre, kinikilala din po natin siya bilang Diyos. Ngayon, yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus, yung espiritu niya na Diyos, yung karakter niya na Diyos, wala pong nanay yun. Actually, kaya po, mali nga po yung panalangin, no? Masingit ko lang po mali, hindi po ito pang-atake. Mali po yung panalangin na Hail Mary, Mother of God. So, hindi po ito pang-atake, huwag po kayo magalit sa akin. Pero mali po yung word na yun, Mother of God. Kasi yung God, walang mother. Pag sinabi po nating mother, doon ka nang galing, isinilang ka doon. Kasi mother mo yun eh. So ngayon, yung physical body ni Jesus Christ, nanay yun ng ating Panginoong Jesus, yung physical. Pero yung nature na God ni Jesus, hindi po. Kung hindi po natin kinikilala na ang mahal na Birheng Maria ay ina ng Diyos, ay hindi rin po natin kinikilala ang ating Panginoong Kristo na totoong Diyos at totoong tao. Bakit po? Kasi yung dalawang kalikasan ng ating Panginoong Kristo na pagka-Diyos at pagkatao, hindi po ito magkahiwalay o hindi po pwedeng ipaghiwalay itong dalawang nature na ito sa isang divine person na ating Panginoong Kristo. Actually, itong ating kaibigan na pastoy ng isang born agoy Christian, hindi po niya alam kung ano po yung ibig sabihin ng word na hypostatic union. Ang term na hypostatic union po kasi, mga sir at saka mga ma'am, isa po yung termino na unang ginamit noong 325 AD sa isang pangkalahatang konsilyo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Itong termino na ito, rather, nangangahulugan po ito na ang isang divine person, yung hypostasis, yung isang divine person na ating Panginoong Kristo, nagpo-possess po siya. Meron po siyang dalawang kalikasan, divine and human. Itong divine and human, ito po yung sources ng operation ng second divine person na ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, itong dalawang kalikasan na ito, hindi po ito pwedeng sila po yung mag-a-act or sila po yung isisilang or ito po yung tinatawag na magiging mag-act po siya o meron po siyang action labas sa tinatawag na divine person na ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin, pag sinasabi po nating hypostatic union, isa lang pong person ang tinutukoy po dyan. Isang persona lang po ang tinutukoy po dyan na ating Panginoong Kristo. Hindi po dalawang persona. Iisa lang po. At yung persona na yan ay Diyos, ang ating Panginoong Kristo. So kaya nga po mga sir, mga ma'am, ang term na Mother of God or Ina ng Diyos, yung term dyan na God, refer po yan doon sa divine person and not to the natures. Or to the nature rather. So, itong sinasabi ng ating kaibigan na isang pastoy ng born agoy Christian, sinasabi po niya na inalam daw po ang ating mahal na Inang Maria sa pagkatao o yung physical body ng ating Panginoong Kristo, pagkatapos yung sa espiritu daw po ay hindi daw po. Hindi po kasi yung physical body and soul of our Lord, part po yan ng humanity. Part po yan ng pagkatao. So, ang nature po ng Panginoong Diyos before po siya naging tao, isa po siyang espiritu. Isa po siyang espiritu. Nag-acquire po siya ng ibang kalikasan na pagkatao. At yung pagkatao na yon, yung kalikasan na yon, nandyan po yung katawan at kaluluwa. So, ibig sabihin, yung divine person na walang katawan at walang kaluluwa, nag-possess po siya ng katawan at kaluluwa naturally. Bakit po naturally? Kasi hindi po magiging ano po yan eh. Hindi po parang laruan lang po yung nature na sinasabi po dyan eh. Kung hindi, yung nature na sinasabi po dyan, ibig sabihin substantial. Substantial, ibig sabihin po dyan or it means na itong tinatawag na kalikasan ito, talagang ang Kristo talaga. Yung tao na nakita po natin na Kristo, yan po yung Diyos. So ngayon, ang ipinagdadalang tao po ng mahal na Birhen, yung divine person. Kaya nga po, kung babasahin po natin yung banal na kasulatan, St. Luke chapter 1 verse 28 hanggang sa 37,
magiging ina ka sa anak ng kataas-taasang Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabi maging ina ka sa anak ng kataas-taasang Diyos, ibig sabihin, yung ipinagdadalang tao ng mahal na birhen, hindi po nature. Hindi po divine nature yung ipinagdadalang tao ng mahal na birhen. Hindi po human nature ang ipinagdadalang tao ng mahal na birhen, kung hindi yung anak ng kataas-taasang Diyos. Binigyan po niya ng human nature. So kaya nga ang mahal na birhen, pinaniniwala ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, na ina ng Diyos. Bakit po? Kasi ang ipinagdadalang tao po niya, ang iniluwal po niya, yung second divine person na ating Panginoong Jesucristo. Second, tinatawag na point. Sabi pa niya, pag sinasabing naging tao ka, naging ina ka, so ibig sabihin, nanggaling ka sa Kanya. Ang Panginoong Jesucristo nanggaling po sa mahal na birhen in terms of humanity. So, pag sinasabing in terms of humanity, ibig sabihin yung pangalawang kalikasan po niya. Pero again, yung ipinagdadalang tao po ng mahal na birhen, hindi po yung nature. Ang nature, yan po yung ibinigay ng mahal na birhen sa second divine person na ating Panginoong Jesucristo. So, ipinanganak ng mahal na birhen ang Panginoong Jesucristo, huwag niyo po sabihin na hindi po yung Diyos. Nagkatapos, lumaki po itong batang ito at nagturo po siya pagdating po niya ng ika-30 taon po niya sa sanlibutan pong ito. Huwag niyo po sabihin na hindi po yung Diyos. At sino po yung anak na yon? Sino pong ina ng tinatawag na Kristo na yon? Ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga po, tinatawag po siya na ina ng Diyos. Bakit po? Kasi yung anak po niya, yung iniluwan po niya, Diyos po yun. At meron po siyang pre-existence. Hindi naman po tayo tutol po dyan. Meron po siya tinatawag na pre-existence. Ibig sabihin, existed na po siya before po siya ipinanganak. Pero ipinanganak po siya, hindi po nawala yung pagka-Diyos po niya. Kung hindi po nawala yung pagka-Diyos po niya, nananatili po siyang Diyos. So, nang nasa loob po siya ng sinapupunan ng mahal na birhen, nananatili po siyang Diyos. Kung nananatili po siyang Diyos, ano po yung tawag po natin sa mahal na Birheng Maria? Ina ng tao? Again, hindi po dalawang person. Ang Panginoong Jesucristo, iisang person lang po ang Panginoong Jesucristo. So kung iisang person lang po yun, ano pong klaseng person po siya? Hindi po siya human person, kung hindi divine person. So ang ipinanganak ng mahal na birhen, ang divine person na ating Panginoong Jesucristo. So kung sasabihin niyo po na mali ang dasal ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana na Holy Mary, Mother of God, so implied po yan na hindi niyo po pinaniniwalaan na yung ipinagdadalang tao ng mahal na birhen, yung anak po niya ay Diyos. Yan po. So, kung ganyan po yung paniniwala po ninyo, ay hindi po kayo totoong Kristiyano. Isa po kayong huwad, fake Christian. At yan po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga antikristo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolansiano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.